Dito sa pagiging TNBS driver, hindi ka kikita dito kung 8 hours ka lang bibiyahe. Yes, totoo po yun. Sa loob ng 8 hours, hindi ka kikita bilang TNBS driver. So, i-breakdown lang natin. Ito ay based sa aking experience. So, usually, pag bumibiyahe ako, sa loob ng 3 hours, nakaka 1,000 pesos tayo. So, minsan, sa loob ng 2.5 hours, nakaka 1,000 pesos tayo pag malakas yung booking. Minsan naman, pag matumal or mahina yung pasok ng booking, nakaka 1,000 tayo sa loob ng 4 hours na pagbibiyahe. So sabihin na natin doon tayo sa gitna, sa loob ng 3 hours nakaka 1,000 pesos tayo. So ibig sabihin sa 6 hours meron tayong 2,000 pesos, and then sa loob nga ng 8 hours, so posibleng kumita lang tayo ng 2,500 to 2,800. So depende yan sa oras and depende yan sa araw ng pagbibiyahe natin. So sabihin mo na naka 2,500 ka sa loob ng 8 hours. So isa sa mabigat sa atin kasi yung panghulog ng sasakyan. So ang monthly amortization kasi natin naka-fix yan. So either bumiyahe ka or hindi, or 8 hours ka lang, or 5 hours ka lang, or 16 hours ka bumiyahe, yung expenses mo para dyan sa ating monthly amortization ay same pa rin. So kung 2,500 lang ang kinita natin, so i-less mo dyan yung gas. So possible yung gas dyan nasa 7 to 800 pesos. So ibawas mo yung monthly amortization na 1,000, bawas na agad, sabihin mo ng 1,800 pesos. So ang matitira na lang sa 2,500 mo ay 700 pesos. So syempre kakain ka pa, wala pa dyan yung pagkain mo, yung kape mo, yung merienda mo. So maliit talaga yan bilang isang TNBS driver. So ang maganda lang kasi dito sa atin, hawak natin yung oras natin, mamamaximize natin, and pwede nating dagdagan yung oras ng ating biyahe. Syempre kasi sa atin, meron tayong binabayaran. Hindi rin biro yung halaga ng ating sasakyan. So ang iba dyan, million mahigit. So yung iba naman less than a million. So parang normal employee din yan. So kung ikaw yung normal employee and gusto mo kumuha ng bahay, syempre may monthly amortization yung bahay. So hindi naman po pwedeng umasa ka lang sa normal mo ng sweldo. So syempre kailangan mo rin ng sideline para nga makover mo yung monthly expenses mo dun sa kinuha mong bahay. And syempre nga dito sa atin, malaki yung halaga ng sasakyan natin, malaki yung monthly amortization natin. So kailangan talaga natin ng extra income. So kung wala ka naman kasing extra income na pagkakitaan, okay na yung magdagdag ka ng oras dito sa pagbibiyahe. And ang maganda nga lang dito bilang TNBS driver, pwede ka magdagdag, pwede kang bumiyahe ng 10 hours, pwede kang bumiyahe ng 12 hours, and then siguro mga 15 hours kayang-kaya pa natin bumiyahe. And yun nga, paglagpas mo ng 8 hours na biyahe, yun na yung mapupunta sa yung income. So isipin mo na lang, kung nagdagdag ka pa ng 3 hours, so makaka 1,000 ka pa ulit. So plus yung kanina na mayroon ka pang 700, so pwedeng mayroon ka pang 1,700 pesos, or mas mababa doon baka kasi magagas ka pa. So posibleng medyo maganda-ganda na yung kikitain mo kung magdagdag ka ng oras. So ano pa kaya kung 12 hours ka bumiyahe or 10 hours ka bumiyahe? So actually guys, depende yan sa driver, and depende yan kung gaano ka kasipag. Syempre pag nagba-boundary ka, kailangan mo talaga ng extra oras sa pagbibiyahe para syempre naman may maiuwi kang maganda-ganda sa iyong pamilya. Kaya doon sa mga nagtatanong kung totoo ba talaga yung 8 hours na hindi ka kikita, yes po, totoo talaga na hindi ka kikita sa pagbibiyahe sa loob ng 8 hours. And based nga sa experience ko, bibiyahe tayo ng lagpas 8 hours every day, minsan 10 hours, minsan 12 hours, minsan 11 hours. So depende yan sa kondisyon ng katawan natin. And okay naman, namimit naman natin yung target natin every day. And kahit pa paano, nakaka-uwi naman tayo ng maganda-gandang income para sa pamilya natin. So yun lang guys, sa mga gustong pumasok dito bilang TNBS driver, so asahan nyo na kailangan nyo magdagdag ng oras, ng extra oras. Ang maganda lang dito, kung gaano ka kasipag, syempre ganoon din yung kikitain mo. So yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo yung video natin.